Hay iha! Hanggang dito na lang ang biyahe papasok sa Barangay Kasintahan. Kailangan ninyo magbangka sa ilog at huwag na huwag kayong maglalakad sa gabi kung hindi ninyo kabisado ang lugar, ano? Bakit naman ho? Parang nakakatakot naman ho yung babala ninyo. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas, iha. Lalo na sa baryong iyan. Tahimik kami nagkatinginan ni Lara habang bumababa sa bus. Ang dating masayang plano naming magbakasyon sa baryong pinagmula ng aking mga lolo't lola ay unti-unting napapalitan ng kakaibang pakiramdam. Sigurado ka bang magandang ideya to, Julio? Dito lumaki ang pamilya ko. Lara, gusto ko ipakita sa iyo kung saan nagsimula ang lahat. Isang linggo lang naman tayo dito eh. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti. Ngunit sa likod ng aking isipan, may gumugulong na tanong. Bakit ganon ang tono ng mga tao rito tuwing binabanggit ang gabi? Oy, Totoy! Dito na kayo sumakay. Maliit lang ang bangka ko pero sanay na ako sa ilog na ito. Habang dahan-dahang umuusad ang bangka, napansin namin ang makakapal na bakawan sa magkabilang gilid ng ilog. Ang mga ugat nito'y tila may mga daliring nakausli sa tubig. Parang may hinahawakan sa ilalim. Ang tahimik naman dito, Julio. Kaya nga. Tahimik pero parang may nagmamasid sa atin. Sa di kalayuan, tila may gumalaw sa pagitan ng mga puno. Isang aninong mabilis na naglaho. Ay, huwag kayo masyadong magtitingin dyan sa gubat paghapon. Mas mabuti nang hindi nyo makita ang ayaw ninyong makita, mga iho. Iha! Ano pong ibig nyo sabihin, Manong? Kuya Bangis. Ngunit hindi na siya sumagot. Pagdating namin sa pantalan ng Barangay Kasintahan, sinalubong kami ng isang lalaking nasa edad na 50. Hoy! Ikaw ba si Julio? Apo ni Don Mateo? Oo, ako nga ho yun. Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik ng inyong angkan. Maligayang pagdating sa Barangay Kasintahan, ano? Sa likod niya ay isang matandang babae na may maamong ngiti. Oh, iho, halika dito. Iha, magpahinga muna kayo sa bahay ko. Mainit ang niluto kong sabaw. Maraming salamat po. Hay, walang anuman. Ako nga pala si Nanang Perlita, ano? Sige po. Habang naglalakad kami papunta sa kubo, magkahawak ang aming kamay. Ang daan ay makitid at napapalibutan ng mga puno. Ang mga mata ng ilang taga-baryo ay nakamasid sa amin. Hindi malinaw kung nag-uusisa o may tinatago. Sa loob ng kubo, sinalubong kami ng amoy ng insenso. Isang matandang lalaki nakaupo sa harap ng maliit na altar. Lumapit kayo, mga bisita ko. Magandang hapon ho. Bago kayo tuluyang tumira rito, kailangan ko munang basbasan ang dala mong anting-anting iho. Ako si Mang Sol. Nilabas ko ang lumang kwintas na minana ko sa sariling lolo. Ang baryong ito ay hindi pangkaraniwan. May mga nilalang na nakikisama sa atin sa umaga. Ngunit iba ang anyo sa gabi. Parang kwento lang naman po ata yan, Mang Sol. Hay, ang mga aswang ay hindi kwento lamang. Kaya nilang mag-anyong tao sa liwanag at magpakita ng tunay na gutom sa dilim. Kumakain sila ng laman at lamang loob, lalo na ng walang kalabang-labang tao. Sandaling na nahimik ang kubo. Matagal na akong nakakarinig ng gantong alamat, Mang Sol. Pero siguro bahagi lang ito ng kultura nyo rito, ano? Hay, minsan ang alamat ay babala. Habang nag-aalay siya ng usok ng insenso sa aking kwintas, may kakaibang pag-uga ang hangin. Huwag kang lalakad mag-isa sa gabi at huwag kang basta maniniwala sa mukha na nakangiti. Pagsapit ng gabi, lumabas kami ni Lara sa harap ng kubo. Maliwanag ang buwan at malamig ang simoy ng hangin. Kahit may mga babala, ang ganda pa rin dito, no, Julio? Oo nga, at mas maganda ka sa liwanag ng buwan. Ngumiti siya at hinawakan ang aking mukha. Huwag mong seryosohin ang mga kwento dito. Lalo na yung tungkol sa mga aswang.
Hindi ko naman pinapaniwalaan yun, Lara. Hinila ko siya papalapit at hinalikan sa ilalim ng buwan. Ngunit sa likod ng mga puno, may dalawang matang kumislap. Tahimik, nagbabantay. At habang kami abala sa munting kaligayahan, may isang aninong gumalaw sa pagitan ng mga bakawan. Parang naghihintay ng tamang oras. Lara, iha! Halika rito. Tuturuan kita magluto ng ginataang puso ng saging para may maipaghanda ka kay Julio. Ang bango naman po nun, Nanang Perlita. Parang gusto ko rin dito sa barangay niyong tumira. Ilang araw matapos ang pagdating namin, tila bumalik ang sigla ng baryo sa paningin namin. Tinulungan ni Lara si Nanang Perlita sa kusina habang ako na may nakikipagkwentuhan kay Berto sa ilalim ng puno ng mangga. Matagal nang tahimik dito, pare. Pero may mga bagay na hindi dapat ginugulo, lalo na kung galing ka sa labas, ha, Julio? Ano bang tinutukoy mo, Berto? Mga lumang tradisyon. May mga gabi na mas mabuti na sa loob ka lamang ng bahay at huwag makinig sa mga tunog sa bubong, ano? Napangiti lamang ako. Parang kinukwento mo naman ng alamat ng mga aswang sa akin, Berto. Hindi lahat ng alamat ay gawa-gawa, Julio. Ngunit sa tono niya, hindi ko alam kung nagbibiro siya o nagbababala. Pagsapit ng gabi, tahimik ang baryo. Ang lamparang degas sa aming kubo ay kumikislap-kislap habang nakahiga kami ni Lara. Biglang... narinig mo ba yun, Julio? Baka ibon lang yun. Parang lumalayo ang tunog. Parang papalayo siya. Ngunit sa kung anong dahilan, lalo akong kinalabutan. Biglang may kumatok sa labas. Huwag kayong magpapalinlang sa tunog, ano? Binuksan ko ang pinto. Si Mang Sol pala. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Sol? Ang tik-tik ay panlito. Habang inaakala mong lumalayo, mas lalo siyang lumalapit. Sa labas ng aming bahay, naglatag siya ng bawang at asin sa paligid. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan ng babala ang mga hindi dapat pumapasok. Kinabukasan, may kaguluhan sa gitna ng baryo. Ano ba yan? Patay ang mga manok ko! Walang atay! Isa pang babae ang sumigaw. Hay! Pati ang baboy namin! Wala nang laman sa loob! Lumapit ako at sinuri ang mga bangkay. Bukas ang tiyan. Maingat na inalis ang lamang loob. Hindi ito gawa ng aso, Julio. Hay! Mga ligaw na hayop lang yan. Huwag kayong magpakalat ng takot, ano? Yan ang sigaw ni Kapitan Romy. Ngunit napansin kong may ilang bahay na tila iniiwasan ng mga tao. May mga bintanang nakasara kahit tanghali at may mga matang sumisilip mula sa siwang. Isang hapon, habang naglilinis kami ni Lara sa labas ng kubo, napansin ko ang kakaibang marka sa lupa. Lara, halika dito. Tingnan mo to. Lumapit siya at yumuko. Bakit? Baliktad yung mga daliri. Malinaw ang bakas sa maputik na lupa. Parang papasok sa kagubatan, ngunit ang direksyon ng daliri ay palabas. Hindi to normal, Lara. Anong ibig mo sabihin, Julio? Isa itong palatandaan. Tahimik kami nagkatinginan. Sa sandaling yon, parang mas lumamig ang hangin sa paligid. Gabi na naman, nasa hapag kami ni Nanang Perlita. Mainit ang sabaw na nilapag niya sa mesa. Kumain na kayo ng marami para hindi kayo magkasakit, ano? Salamat po, Nanang Perlita. Ngunit sa gabing yun, hindi naging payapa ang pagtulog ni Lara. Sa dilim ng kubo, bigla siyang napabalikwas. Ano yun? Lara! May mga mata sa panaginip ko. Mapupula. Nakatingin sa akin mula sa likod ng mga puno. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Lara, panaginip lang yun. Ngunit sa labas, muli naming narinig ang tunog. Mas mahina, mas malapit. Ang lamparang degas ay kumikislap-kislap na naman. Ang anino sa dingding ay tila gumagalaw kahit walang tao. Julio, may nakamasid sa atin.
Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa pagitan ng mga puno, may aninong mabilis na naglaho. Kung sino man yun, baka hindi na tayo tigilan. Sa ilalim ng ilaw, malinaw ang bakas ng paa sa putikan. Pabaliktad talaga, papunta sa aming kubo. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating kami sa barangay Kasintahan, nagsimula akong maniwala na ang mga alamat ay maaaring hindi lamang kwento. Julio, huwag kayong pupunta sa lumang kapilya kapag palubog na ang araw. Hindi na yun lugar para sa mga bisita, ha? Bakit po, Nanang Perlita? May multo po ba doon? May mga alaala na mas mabuting hindi na ginugulo, iho. Ngunit sa paraan ng pagsagot niya, lalo lang akong nakaramdam ng pagdududa. Sigurado ka bang pupunta tayo doon, Julio? Mas lalo kong gustong pumunta doon at makita kung ano ba yung tinatago nila. Bandang dapit hapon, tinahak namin ang makitid na daan papunta sa lumang kapilya. Wala nang bubong ang kalahati nito at may mga damong tumubo sa loob. Ang kampana, kalawangin at tila matagal nang hindi tumutugtog. Pagpasok namin, may amoy ng tuyong lupa at lumang kahoy. Nakakatakot naman dito, Julio. Sandali lang tayo dito, Lara. Sa likod ng altar, napansin kong isang bahagi ng sahig na tila mas maluwag. Tinaas ko ang kahoy na tabla. Sa ilalim nito ay may maliit na imbakan. Diyos ko! Ano yan? May mga butong nakasalansan sa isang sulok at mga tuyong halamang nakabigkis sa tali. Sa gitna, may isang lumang aklat na halos malaglag na ang mga pahina. Parang hindi ito simpleng kapilya, ha? Binuklat ko ang aklat. Marupok ang mga pahina at may mga guhit ng simbolo at dasal. Anong nakasulat? Tungkol to sa mga manunugis, mga mangangaso ng masasamang espiritu. Habang binabasa ko, biglang may umubo sa likuran namin. Hindi pa ninyo panahon para malaman ang lahat ng iyan. Nagulat kami. Bakit po may buto dito? Ano ho ang nangyari sa baryo, Mang Sol? Noong sinalakay ng aswang ang barangay Kasintahan, marami ang namatay. Upang mabuhay ang ilan, may mga nakipagkasundo sa dilim. Ibig sabihin po, may mga aswang pa rin dito? Ang ilan ay nagkubli bilang tao. Ang iba'y umalis ngunit bumalik kapag may pagkakataon. Dumapit siya at hinawakan ang aking amulet. Ang kwintas na yan ay pag-aari ng iyong lolo. Isa siyang manunugis. Ano? Ang lolo ko? Manunugis? Sinanay siyang lumaban gamit ang dasal, basbasadong talim at anting-anting. Ang kwintas na suot mo ay nakakaramdam ng presensya ng aswang. Kaya ba, parang may kakaibang pakiramdam tuwing gabi? Oo, iha! Binunot niya ang isang lumang punyal mula sa altar at nagbulong ng dasal. Kung papasok kayo sa laban na ito, kailangan ninyong maunawaan na hindi lahat ng nakangiti ay kakampi. Pauwi na kami nang sumapit ang dilim. Ang ilaw ng flashlight ko ang tanging gabay sa makipot na daan. Julio, parang may sumusunod sa atin na. Ano ka ba? Kalma lang. Ako bahala sa'yo. Sa isang bahagi ng daan, may maliit na sapa. Nang itutok ko ang ilaw sa kabilang pampang, nakita ko si Berto. Berto? Anong ginagawa mo dito? Namamasyal lang. Hindi pa pwedeng lumabas paggabi. Tinamaan ng ilaw ang kanyang mukha. Saglit na, kumislap ang kanyang mga mata. Parang mapula sa ilalim ng liwanag. Julio, nakakatakot siya. Napatingin ako sa tubig sa paanan niya. Nanlamig ang aking kamay. Baliktad ang kanyang refleksyon. Ano ba talaga? Ano ka ba talaga, Berto? Maraming bagay ang hindi ninyo mauunawaan. Isang malimig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Biglang nagliparan ang mga paniki sa ibabaw namin. Napayakap si Lara sa akin. Sa isang iglap,
Naglaho si Berto sa pagitan ng mga puno. Julio, nakita mo yun? Oo. Hinawakan ko ang aking amulet at naramdaman kong bahagya itong umiinit. Totoo ang sinasabi ni Mang Sol. Maraming mga aswang ditong nagtatago. Sa likod ng katahimikan ng kasintahan, may mga matang nagbabantay. At ngayon, alam ko na, hindi kami basta bisita sa baryong ito. Kami ang susunod na haharap sa lihim na matagal ng nilibing. Hindi ko hahayaang saktan ng mga tao dito, kahit sino pang nagkubli sa baryong to. Kung ganyan ang pasya mo, kailangan mong maging higit pa sa isang apo ng manunugis. Kailangan mong maging isa sa kanila. Sa likod ng kubo ni Mang Sol, sa ilalim ng puno ng santol, nilatag niyang lumang hurno. Ang mga uling ay kumikislap sa dilim habang nilalagay ko ang bakal sa apoy. Ang tagalunas ay hindi basta kutsilyo. Ito'y talim na binuhay ng dasal at apoy. Anong dapat kong bigkasin, Mansol? Ay, ulitin mo sa bawat hampas ng martilyo. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, patatagin mong talim na ito sa laban sa dilim. Sa bawat tunog ng martilyo sa bakal, parang sumasabay ang tibok ng puso ko. Sa isipan ko, bumabalik ang alaala ng aking lolo, ang kanyang mahabang pagkawala at ang mga sugat sa kanyang katawan tuwing siya'y uuwi. Sa loob ng kubo, gumuhit si Lara ng bilog na asin sa sahig. Ganto ba ang sabi ni Mang Sol? Oo, Lara. Huwag mo nga hayaang maburang guhit kahit anong mangyari, ha? Tahimik siya sandali bago nagsalita. May hindi pa ako nasasabi sa'yo, Julio. Ano yun? Namatay ang nanay ko habang pinapanganak ako. Sabi ng mga matatanda, may anino raw sa bubungan noong gabing yon. May aswang daw na dumalo sa panganak ko. Lara! Akala ko chismis lang. Pero ngayon, hindi ko na alam. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Kahit ano pa ang totoo, hindi kita iiwan, Lara. Ngunit sa loob ko, may tanong na umuusbong. Paano kung ang dugo ko man ay may bahay din ng madilim na lihim? Pagsapit ng gabi, naglatag kami ng mga patibong sa paligid ng kubo ni Nanang Perlita. May mga tulis na kawayan sa likod. May asin at bawang sa pintuan. Salamat, iho! Iha! Mabuti at nag-iingat kayo sa mga ligaw na hayop. Mas mabuti na yung handa, Nanang Perlita. Nang tuluyan ang sumapit ang hating gabi, tahimik ng buong baryo. Biglang mas malinaw, mas malapit. Julio, nandito na siya. Isang mahabang dila ang biglang sumundot sa pagitan ng kawayan ng dingding papunta sa akin. Maputla, malapot at tila humihigop ng hangin. Sa likod! Sa isang mabilis na galaw, hinawi ko ang dila gamit ang bagong pandayang tagalunas. Tumalsik ang itim na likido sa dingding. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw sa bubong. Sa isang iglap, nabiyak ang pawid. Bumagsak ang malalapad na pakpak at matutulis na kuko sa loob ng kubo. Julio! Sa harap namin ay si Berto sa kanyang tunay na anyo. Malaki, may pakpak na para bang paniki. Mga paay baliktad at mga matay nagliliyab sa pula. Hindi kayo dapat makialam! Sigaw niya. Hindi ka na makakatakas, Berto! Sinugod niya ako. Tinamaan ng kanyang kuko ang aking kalasag at kumalabog ang dingding. Sa ngalan ng liwanag! Itataboy kita! Tinataboy ko ang dilim! Hinagis ko ang isang dakot ng asin sa kanyang mukha. Sumigaw siya habang umuusok ang kanyang balat. Sa gilid, may isa pang nilalang na pumasok. Isang mas maliit na aswang. Hindi ko ahayaang lumapit ka! Hinablot niyang tulis na kawayan at buong lakas na tinulos sa dibdib ng nilalang. Umalingangaw ang sigaw nito habang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Anong nangyayari dito? Tumakbo si Nanang Perlita papasok, tila magliligtas. Nanang, lumayo po kayo!
Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang hakbang, nagbago ang kanyang mukha. Humaba ang kanyang mga pangil at namula ang kanyang mga mata. Ah! Hindi! Hindi ito pwede! Akala mo ba, ligtas na kayo? Napatigil si Lara, tila nabasag ang kanyang loob. Kayo po? Sa isang iglap, sinugod ni Perlita si Lara. Nagkabanggaan sila at gumulong sa sahig. Lara! Habang nakikipagtuos ako kay Berto, naririnig ko ang pagkaskas ng kuko sa kawayan at ang sigaw ni Lara sa gilid. Sa wakas, napatras ko si Berto. Ngunit bago ko siya tuluyang matamaan, lumipad siya pataas at nabiyak muli ang bubong. Kasunod niya'y lumundag si Perlita palabas. Iniwan ang kubo na wasak at duguan. Tahimik ang paligid matapos ang sigawan. Hindi ko inakalang si Nanang Perlita. Siya pala. Minsan, ang malambing ang matalim na pangil. Sa labas, sa ilalim ng buwan, may aninong naglaho papasok sa kagubatan. At sa unang pagkakataon, napagtanto namin, ang pagsubok sa amin ay hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa tiwalang unti-unting nababasag. Huwag kayong titigil hanggat sariwa pa ang bakas ng dugo. Kung hindi natin sila habulin ngayon babalik sila ng mas malakas. Hindi na ito matatapos hanggat hindi natin winawasak ang pinagmumula nila. Tama ka. Nariyan pang amoy na mas lalo lumakas yung kapit. Sa ilalim ng malamlam na buwan, sinundan namin ang patak ng itim na dugo papasok sa mas masukal na bahagi ng gubat. Ang mga sanga ay tila kumakapit sa aming mga braso, parang gustong pigilan ang aming paglusong. Pagdating namin sa bunganga ng kuweba, sinalubong kami ng mahabahong amoy. Amoy bulok na laman at lumang dugo. Ito ang kanilang lungga. Pumasok kami. Ang loob ay makipot, malamig at tumutulo ang tubig mula sa kisame. Sa sulok ay may mga butong nakasalansan, mga buto ng hayop at tila may mas maliit na hindi ko gustong kilalanin. Sa itaas, may nakasabit na parang mga itlog na may kumikislap na bahid sa loob. Parang may gumagalaw sa loob ng mga yan. Sunugin natin mamaya. Sa gitna ng kuweba, naroon si Berto. Nakaluhod siya sa bangkay ng mga hayop. Hinihigop ang natitirang laman upang maghilom ang kanyang mga sugat. Sa likod naman niya, si Nanang Perlita. Hindi na maamo ang mukha, kundi matalim ang mga pangil. May dalawa pang mas mababang aswang na nakabantay dito. Akala ko ba aalis na kayo sa baryo? Hindi nyo kayang iwan ang katotohanan. Sambit ni Berto. Wawakasan ko to ngayon, Berto! Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga aswang. Sa ngalan ng liwanag! Isang malinis na hiwa ng aking basbasadong bolo at naputol ang ulo ng nilalang. Gumulong ito sa sahig at naiwan ang mga maitim na bakas. Apoy! Laban sa pakpak! Sigaw ni Mang Sol. Hinagis niya ang nagbabagang uling mula sa sulo. Tumama ito sa pakpak ng isa pang aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang kumakalat ang amoy ng nasusunog na buhok sa loob ng kuweba. Sa ngalan ng may kapal at ng aking ina, protektahan niyo po kami. Sumugod siya gamit ang sibat, ngunit kakaiba ang kanyang galaw. Parang hindi na siya basta tao. Tumalon siya mula sa isang stalagmite patungo sa isa pa. Halos hindi sumasayad ang paa sa lupa. Hindi ka kabilang sa kanila, bata! Biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling yun, may nagbago kay Lara. Namula ang kanyang mga mata, bahagyang humaba ang kanyang mga kuko. Lara! Ano nangyayari sa'yo? May mga dapat kang malaman, Julio. Hindi ako ganap na tao. Sabihin mo sa kanya, Lara! Ang nanay ko'y inatake ng aswang habang buntis. May naiwan sa aking dugo. Ibig mo sabihin? Oo. Kalahati ko. Kanila.
Sumugod si Berto sa ere. Bukas ang kanyang mga pakpak. Halika, anak ng dilim! Sa gitna ng hangin, sinalubong siya ni Lara. Nagbanggaan ang kanilang mga kuko at pakpak. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Julio, huwag kang mag-atubili! Sandali akong natigilan sa nakita. Ang babaeng minahal ko ay may bahid ng parehong nilalang na aming nilalabanan ngayon. Ngunit na makita kong tinulak ni Berto si Lara pababa, nagising ako sa pag-aatubili. Lara! Kanan! Mabilis siyang umiwas. Sa isang liksi na hindi pang karaniwan, umikot siya sa likod ni Berto. Sa ere gamit niya ang kanyang mahahabang kuko at hinawi ang leeg ni Berto. Sumabog ang itim na dugo sa hangin. Hindi maaari! Bumagsak siya sa matulis na bato sa ibaba. Hindi pa tapos ang lahi namin! Sigaw ni Manang Perlita. Sumugod siya ngunit sinalubong siya ni Mang Sol ng apoy at dasal. Sa liwanag ka malulusaw ngayon, Perlita! Sa huling sandali, sabay naming tinulak si Perlita patungo sa naglalagablab na bahagi ng kuweba. Unti-unting bumagsak ang mga itlog mula sa kisame habang kumakalat ang apoy. Umalis na tayo! Tara na! Habang lumalabas kami, tinulungan ko si Lara na makabangon. Lara, ba't hindi mo naman sa akin sinabi? Natatakot ako na baka makita mo ang pagiging halimaw ko balang araw. Ngayon ko nakita kung sino ka talaga. Hindi halimaw, kundi sandata laban sa kanila. Sa likod namin, tuluyang bumagsak ang bahagi ng kuweba. Sa gitna ng usok at apoy, alam naming nagwakas ang isang pugad. Ngunit may nabuksan ding mas malalim na lihim sa dugo ni Lara. Huwag niyo isipin na isinilang ako na halimaw. Nakahandusay si Berto sa gitna ng kuweba. Ang kanyang dugo'y kumakalat sa pagitan ng mga bato. Ang apoy mula sa sulong dala ni Mang Sol ay unti-unting lumalaki. Nilalamon ng mga itlog na nakasabit sa kisame. Hindi ka nagkulang sa pagkakataon para bumalik sa liwanag, Berto. Ako ang dating tagapagtanggol ng baryong ito, Julio. Tagapagtanggol? Ikaw, Berto? Noong dumating ang taggutom, naghirap ang barangay Kasintahan. Namatay ang marami, pati ang babaeng mahal ko. May alok ang dilim, kapalit ang buhay. At pinili mong ibenta ang iyong kaluluwa, ano, Berto? Hindi. Pinili kong mabuhay siya. Kahit maging halimaw ako. Nanginginig na ang kanyang boses. Tandaan mo to, Julio. Ang manunugis ay maaaring maging aswang kapag hinayaan niyang lamunin siya ng galit. Hindi ako magiging katulad mo, Berto. Lahat tayo may hangganan, Julio. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Sa huling paghinga niya, tila may kung anong naputol. Hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang lumang kasunduan ng baryo sa dilim. Sunugin niyo lahat! Hinagis namin ang natitirang langis at apoy sa mga sulok ng kuweba. Ang mga itlog ay pumutok isa-isa habang nilalamon ng apoy. Umalingaw-ngaw ang mga huni na tila mga sigaw ng hindi pa sinilang na nilalang. Tapusin na natin to. Habang papalabas kami ng kuweba, ang apoy ay sumiklab pataas. Tinatakpan ang mga bunganga ng usok at abo. Pagbalik namin sa baryo, nagtipon ang mga tao sa gitna. Nakita nilang apoy sa bundok at mga usok na tumataas sa langit. Wala na ba sila? Tanong ni Kapitan Romy. Nasira na po yung pugad. Ngunit sa halip na pagpalakpak, bulungan ang sumalubong sa amin. Siya ba yung may pulang mata kanina? Oo nga, no. Hindi ba siya kalahating aswang? Narinig ko ang bawat bulong habang dumadaan si Lara sa pagitan nila. Julio, ganito pala pakiramdam ng hindi tinatanggap ng tao. Hindi mo kasalanan ang dugong yan, Lara. Isang matandang lalaki ang umatras nang makalapit siya.
may mga batang nagtago sa likod ng kanilang mga ina. Tama na! Umangat ang boses ni Mang Sol sa gitna ng kaguluhan. Ang nakikita nyo ay hindi sumpa, kundi biyaya. May mga manunugis na sinilang na may kakaibang kakayahan. May ilan na nakakakita ng hindi nakikita at may lakas na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit, siya ay may dugo ng aswang, Mang Sol! Sampit ni Kapitan Romy. Ang ginagamit niya, ang dugong yon, ay upang mailigtas kayo! Tahimik ang karamihan. Ang liwanag at dilim ay laging magkatabi. May mga pinanganak sa pagitan upang panatilihin ang balanse. Napatingin ang ilan kay Lara, ngunit hindi tuluyang nawala ang pag-aalinlangan ng kanilang mga mata. Gabi na muli, ang baryo'y tila tahimik kesa dati. Wala nang tiktik sa bubong, wala nang aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa loob ng kubo, nakaupo si Lara sa tabi ng bintana. Kahit niligtas natin sila, iba na ang tingin nila sa akin. Kailangan nila ng panahon, Lara. Paano kung hindi magbago yung tingin nila? Sandali ako napatahimik. Bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Berto. Ang manunugis ay maaaring maging aswang. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan dito. Natatakot ka ba sa sinabi ni Berto? Oo. Hindi ko na naitago. Kung kaya niyang magbago, paano kung mangyari yun sa iba? Sa'yo! Sa akin! Hindi ikaw si Berto. Julio. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang galit ay hindi ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Lumalaban ka dahil nagmamahal ka. Sa labas, may ilan pa ring nagbubulong-bulong. Ang tiwala ay hindi agad bumabalik kapag nasira ang takot. Ang baryo ay nagising na sa katotohanan. Ang kasunduan sa dilim ay matatapos na. Ngunit ang laban sa loob ng bawat puso ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng buwan, tumingin ako sa gubat na minsang naging lungga ng kasamaan. Tahimik na ito ngayon. Ngunit alam kong may mga mata pa rin nagbabantay. Hindi lamang sa kagubatan, kundi sa puso ng bawat taong natatakot sa hindi nila nauunawaan. Ate Lara, huwag ka pong umalis, dito na po kayo tumira sa amin. Nandito lang ako lagi sa puso mo, Itoy. Pero may kailangan pa akong tapusin kasi. Makalipas ang ilang araw matapos masunog ang pugad, unti-unting bumalik ang galaw sa barangay Kasintahan. May mga lalaki nag-aayos ng bubong. May mga babaeng nagwawalis ng abo sa daan. Ngunit sa gitna ng pagbangon, may nananatiling lamat. Si Itoy, ang batang nailigtas, ay kapit ng kapit sa kamay ni Lara. Ngunit ang ibang bata ay nagtatago sa likod ng kanilang mga magulang. Mabuti at walang aswang, ano? Pero paano kung siya mismo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may nakakarinig sa atin. Naririnig namin ang bawat tsismisan at bulungan ng mga tao. Hindi dapat dinadala ang bigat ng takot nila. Hindi ko sila masisisi, Julio. Kung ako sila, matatakot din ako. Sa ilalim ng puno ng mangga kung saan kami unang nag-usap ni Berto, naupo ako at pinikit ang aking mga mata. Sinabi niya, ang manunugis ay maaaring maging aswang kapag nilamon ng galit. Oo! Totoo yun, Julio! Nagulat ako sa paglapit ni Mang Sol. Ang iyong lolo ay minsang nawala ng ilang linggo dahil sa pakikipaglaban sa mga tulad nila. May mga sugat siyang hindi lang sa balat, kundi sa loob mismo. May aswang din sa dugo namin? Hindi ko masasagot yan, iho. Ngunit ang dugo ay hindi kapalaran. Pinipili mong landas ang magtatakda kung sino ka talaga. Tahimik akong tumango. Pagsapit ng gabi, nagtipon kaming tatlo sa harap ng kubo. Julio, hindi ako maaring natili lang dito. Dahil sa kanila? Hindi lang sa kanila. Kung may iba pang tulad ko sa ibang lugar na hindi nauunawaan ng sarili nila, kailangan kong hanapin.
at kailangan kong malaman ng totoo tungkol sa nanay ko. May mga nilalang na pinanganak sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi sila sumpa, kundi tulay. Lumapit ako sa loob at nilabas ang isang balot na tela. Itong unang punyal ng aking lolo. Hindi ko ito ginamit sa laban pero para ito sa isang taong lalakad sa mas mahirap na daan. Sigurado ka ba, Julio? Mas kailangan mo to, Lara. At mula sa malayo, tuturuan pa rin kita. Hindi matatapos ang laban dahil lang sa pag-alis mo dito. Napaluha siya. Hindi ko inaakalang sa baryong ito matutuklasan ko kung sino talaga ako. At kung inaakala mong dito rin, matutuklasan kung gaano kalalim ang manipis na hangganan ng tao at halimaw. Nagyakap kami sa ilalim ng maliwanag na buwan. Hindi ako magiging katulad nila, Julio. At hindi ako magiging katulad ni Berto. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papasok sa kagubatan. Sa bawat takbang niya, tila nagiging bahagi siya ng mga anino, ngunit hindi nilalamon ng mga ito. Lumipas lamang ang ilang oras. Tahimik ng baryo. Nakatayo ko kung saan sinunog ang katawan ni Nanang Perlita. Ang abo ay malamig na, ngunit may kung anong gumalaw. Isang daliri ang bahagyang kumibot sa ilalim ng abo. Ano to? Hindi maaari! Lumapit ako ngunit nang itabi ko ang abo gamit ang dulo ng aking bolo. Tila wala na akong nakita. Ang kasamaan ay hindi basta nawala. Ito'y nag-aabang lamang. Tumingin ako sa buwan at hinigpitan ang hawak sa aking amulet. Sa ngalan ng mga ninuno at ng pag-ibig na hindi natitinag, ipagpapatuloy ko ang pangangaso. Hindi lamang para pumatay ng halimaw, kundi para ipagtanggol ang mga tulad ni Lara. Tandaan mo, iho, ang tunay na digmaan ay nasa loob. Sa malayo, mula sa kailaliman ng gubat, tila may napakahinang bulong na sumasabay sa hangin. Hindi tiktik, mas tahimik, mas matagal. At sa sandaling yun, naunawaan ko ang pinakamabigat na katotohanan. Ang liwanag at dilim ay hindi magkalayo. Magkatabi silang nabubuhay sa iisang puso. At kung minsan, ang tagapagtanggol at ang halimaw ay pinaghiwalay lamang ng isang maling desisyon. Habang palubog na ang buwan sa likod ng mga puno, alam kong hindi dito nagtatapos ang kwento. Dahil sa bawat baryong may lihim, may isang manunugis na naghihintay. At sa bawat manunugis, may posibilidad na maging halimaw. Ang laban ay paikot at nagsisimula pa lamang. Wakas. Ang kasamaan ay hindi lagi nanggagaling sa kagubatan o sa dilim ng gabi. Minsan, ito'y umuusbong mula sa pag-ibig na naging desperado. Mula sa galit na hindi napatawad. Mula sa pusong piniling magdilim. Ang dugo ay maaaring magdala ng sumpa. Ngunit ang tunay na panganib ay ang pusong hindi marunong pumili ng liwanag. Sapagkat ang aswang ay hindi lamang nilalang na may pabaliktad na paa at mapupulang mata. Ito ay aninong nakatira sa loob ng bawat tao. Naghihintay ng sugat. Naghihintay ng galit. Naghihintay ng sandaling bibitaw ka sa iyong paninindigan. At kapag dumating ang gabing yon, hindi mo na malalaman kung ikaw pa ba ang nangangaso o ikaw na ang unti-unting nagiging halimaw. At kung nagustuhan nyo ang ating story for today, please comment "Awoo!" At kung meron kang real life stories na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email below. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Kasi